Mga kababayan, si Kong Marcoleta ang naghahangad na makapwesto sa Senado sana. Tutulungan natin siya kasi naniniwala akong malaki ang may tutulong niya sa ating bansa. Ikot ngayong araw sa lalawigan ng Ilocos Sur, si senatorial aspirant at Sakip Party Representative Rodante Marcoleta. Dito, nakakadaw pang palad ni Marcoleta ang mga taga Ilocos Sur at mga barangay officials at maging mga LGU kasabay ng paglalatag ng kanyang mga plataforma. Erlo Bringa sa balita. Pagbaba pa lang sa Vigan Airport, mainit ng sinalubong ang senatorial aspirant at Sakip Party List Representative Rodante Marcoleta sa kanyang pagdating sa Ilocos Sur bilang bahagi ng kanyang kampanya sa pagtakbo niya sa Senado. Sinalubong siya ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson at ng mga opisyalis pa mula sa probinsya ng Ilocos Sur. Una naging aktibidad ni Marcoleta ay ang pagtungo nito sa isang Unity Walk Program meeting kasama mga barangay official ng Vigan maging ng Ilocos Sur. Dito pinahayag ni Marcoleta ang kanyang mga plataforma sakaling maluklok sa pagkasenador. Isa na nga dyan ang pagkakaroon ng mga karagdagan pang mga programa para sa mga LGU maging sa barangay. Hindi ko lang naranasan yung sa airport pa lang. Meron ng mga tao na talagang tumanggap sa akin. Very unusual kasi kinukumpara ko, marami na rin ako napuntahan kahit sa Mindanao. Marami rin, pero sa airport, wala yung kanina lang yun. Na may talapang mga tarpaulin, mga welcoming me. Napakainit. Natutuwa, nakaka-inspire. Salamat po sa kanila. Sa ginawang meet with the barangay officials, dito nagkaroon din ng mga konsultasyon, nagkaroon din ng mga katanungan ang mga barangay officials kung ano ang maaaring gawin ng kongresista at senatorial aspirant sa kanilang hanay para mapaunlad pa ang kanilang barangay. Kabilang na nga sa naunang ipinahayag ni Marcoleta ang karagdagang mga programa sa mga barangay na kung saan pakikinabangan din ng mga residente sa nga pagkakaroon ng karagdagang pondo para makatayo sa sariling paa ang mga barangay lalo na ang mga nasa liblib na bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang pagiging minimum wage earner ng mga barangay officials at ang pagkakaroon din ng mga ito ng karagdagang mga benepisyo na kadalasang tinatanggap din ng mga karaniwang empleyado maging kawani ng gobyerno. Matulungan po yung mga barangay. Alam natin ang pinaka-problema ng barangay, yung budget po, yung pondo. Ang pondo nyo po ay nanggagaling lang sa IRA. Totally dependent po kayo sa IRA. Kaya kapag ang IRA nyo maliit, maliit din magagawa nyo para sa inyo constituents. Meron po kami ginawa bid. Hindi nga naman po kasi anong umusap sapagkat alam naman po ninyo ang politika sa ating bansa. Isa lang kung narinig yung aking panukalang batas na naglalayo na makakuha po tayo ng maraming pondo sa ibang paraan. Ang inisip namin ito sa aming bill, initially sa isang taon makakuha tayo ng at least 50 billion pesos pandagdag sa mga barangay. Merong komisyon doon na gusto natin ilagay, ang gagawin nila, basta kakalang po, magkagather ng maraming pondo para sa mga barangay. Lalo-lalo na po yung maliliit, yung nanggagaling po sa 4th class, 8th class municipalities. Inaral ko po out of more than 42,000 barangays in this country, only 2% are self-reliant. Ang mga taga-suporta ni Congressman Marcoleta sumama din sa ginawa niyang aktibidad sa Ilocos Sur. Karamihan sa kanila ay nais daw na manalo sa pagkasenador si Kong Marcoleta dahil itong nakita nilang mayroong tapang na maipaglaban ng tama. Kasabay din ng pag-iikot ni Kong Dante ay ang pagpapahayag din ng suporta sa kandidatura nito ng probinsya ng Ilocos Sur. Kabilang na dyan ang mga mayors, vice mayors, mga barangay captain, maging ang governor ng Ilocos Sur na si Governor Jerry Singson. Giit pa ni Marcoleta sa kanyang naging campaign rally. Hindi raw siya nagangako dahil ang kanyang plataforma ay nais siyang magawa ng aksyon o makitang na ipapatupad para na rin sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Pero baka mapansin po ninyo, meron ngayon kakampanya galing sa Senado. Merong 4 na beses na bumalik. May 2 beses, may 3 beses. Doon po ninyo sukatin. Mahirap po yung magbitaw ng pangako. Mahirap po yan. Ako, isa lang po yung natutunan ko sa tatay ko. Ang tatay ko po ay isang farmer na mahirap. Sabi niya lang sa akin, isa lang ibibilip ko sa iyo. Kung meron kang pagkakataon na tulungan mo ang kapwa mo, gumawa ka ng paraan na tulungan mo sa iyo. Isa lamang po yun. Alam niya kasi na mahirap ang buhay namin. Pero nakuha pa niya sabihin, kung meron kang magagawa. Di lalo na po kung senador ka, may magagawa ka naman talaga. Ang senador po makapangyarihan. Bakit ko po sinabi yan? Mag-ibig pong marinig natin pagka senador ka, each senator represents one republic.